Power is the answer, multiplying the harvest. Kanina po habang kumakanta, naalala ko. Alam ko naman po, maraming po sa atin dito yung magagaling sa mga Yung addition, lumamang lang po siya dun sa 1 plus 1. At natalo lang po yung multiplication sa 1 times 1. No? 1 times 1 ilan po? 1, 1 plus 1. 2. So, sino naman? Pero po, pag titignan po natin sa karunungan, sabi ma'am, alam yung multiplication. Tama po? 9, 2 times 2, 4, 2 plus 2, 4, parehas lang, no? Equal na lang po. Pero pag 3 times 3, 9, 3 plus 3, 6. naman na po tayo, no? Kaya nga po sabi natin, multiply. Sabi nga po natin, multiply. Multiply. Ibiro po natin pag umulay, uy, baka pag-multiply ka, baka dumami ka. Diba? Lalo na po pag may kaibigan po natin, medyo pilosopo. Sabi natin ng payo na, bakit umuulan, baka dumami ka. Ayaw natin, mga kaibigan po natin na pilosopo, na dumami. Kailangan po natin, yung dadami, yung meron pong kakot at pagsamba, pagdakilan sa ating testimony. Amen? Sabi na po rito, the task of fulfilling our God-given calling is immense. Pag sinabing immense, napakalaki po. Huge. Whether it is sharing the gospel to the people around us or letting our light shine. So, kung may pag-alala, medyo pag tumama po yung ilaw dito sa likuran ko, nag-shine po, no? Reflection ng po yun. Hindi ko talaga ako yun. So, sabi po ito, letting our light shine. We cannot do it on our own. Tama po ba? Dito po, tumatayo ang karamihan sa atin, pero it is not by our own might o yung galing, but through the Holy Spirit. Kasi, wala naman po talagang magaling na tao. Natatayo rin mo, pag sasalita sa inyo, patungkol sa salita ng Lord, kung hindi tayo ginagawa ng Holy Spirit. Amen. Maaari po sa technical o sa academic, magagaling, sino pag-aaralan. Pero kung mahirap sa pag-aaralan ng salita ni Lord. Ang natatandaan ko po, again, marami ko na pong guest na pinag-point. Nung nandito po ako sa ibang religion, again, sabi po natin, hindi religion yung sagot para sa ating kaligtasan. Ano po ang kasagutan sa ating kaligtasan? Relasyon. Pero nung ako po yung nandun pa sa kabila, nag-aaral po ako ng Biblia, hindi para makita kung gano'ng magaling si Lord sa buhay natin. Pagkos, para makipagtalo po ako, kasi magagaling po yung talo niya. Yung maalala na po yung aral, at ito po lang yung sinasabi ko pag ako po yung malapit na makalo. Alam mo ba, na yung nagtuturo ay mas inuusgahan. So, panahon na po sa mga ganito pagkakataon, kasi natatakot po sila. So, ganun po nakakatakot dito. Kung mali po yung aming igaturo, kung walang pagsama ko si Lord, kasalanan na po ng mga tayo rin. Kasi mali po yung nalipid sa atin. Kaya po, sa bawat pagtayo natin, seek yung guidance ng Holy Spirit. We cannot do it alone. Especially pag tayo po yung mga naral. We need the guidance of the Holy Spirit. But through the power of the Holy Spirit, whom Jesus sent us as our advocate, we are empowered and equipped to fulfill our calling. Lahat daw po tayo, bawat isa, ay mayroong calling. Lamang, although naririnig po natin yung audible voice, alam po, kanina na, nabagin po, na tayo ay nakakaparinig. Akala lang po natin, medyo tinatamaan po tayo. Pero totoo po, yung isa naririnig po natin, ang audible voice ng Holy Spirit, lamang, inineglect po natin. Kasi we are afraid of doing something for God. May we never rely on ourselves, but fully trust sa ating Diyos na buhay lamang. Hindi ang ating talino, bagtos ang wisdom ni Lord ang dapat natin dahil nanagan. Amen? Amen. Sige po, palapang po namin si Lord. Sabi ko sa Acts 1-8, sabi po, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you,
and you will be witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Minsan napapala po kayo. But when you will receive the power, na po, pagpagaling na po. When the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. Sabi po sa easy version, but the Holy Spirit will come to you. Ano po sabi dito? Receive the power when the Holy Spirit comes to you. Sabi po dito. The Holy Spirit will make your spirit strong. Para po kayo mismo. Spirit strong. Then you will tell other people everywhere in the world about me. You will do that in Jerusalem, in Samaria, and to the end of the world. Sabi po dito, susunod na slide, the Spirit-filled life begins once we are absolutely and totally convinced that we can do nothing apart from the indwelling strength of the Holy Spirit. Sabi po yung Charles Stanley. Si Charles Stanley po ay senior pastor po ng Baptist. So, wala po natin kakayanan na gawin ang mga bagay o magpahayag ng kanyang salita kung wala po ang Holy Spirit o kung wala po yung pagsama ng Holy Spirit sa atin. Lalong-lalo tigit po kung tayo po ay kilala. Meron po tayong tatak, di po ba? Meron po tayong mga kaibigan, kakilala na pag nakita po natin, malayo pa lang. Kahit maganda mo yung sinasabi, pangit pa rin po sa atin na. Kasi ganun ang pagkakakilala. Ganun din po paminsan sa atin kung ganito po yung pagkakakilala sa atin. Ay, bakit po pagkakatiwalaan niya? Kasi ito yung nakikita image sa atin. Diba? Kung tayo ay madalas mag 1, 2, 3, ay paglapit pa lang sa atin, halimbawa, kayo po ba, pag may lalapit na kilala niya kung madalas mag 1, 2, 3, kauutanin mo. Kasi kilala na, di po ba? Yun yung medyo mahirap sa atin na nagbabago tayo, pero parang yung mga tao, ayaw tayong pagbaguhin. Pero, kung nanoon lagi ang pagsama ni Lord, little by little, nandun po yung babaguhin tayo sa ating mga buhay, ng ating gusto buhay. The Holy Spirit is the source of power, a supernatural power beyond human capacity that enables us, believers, and the church to victorious life without our faith, fulfill our calling, our shares the good news of Jesus, and multiply the harvest, and advance the kingdom, God's kingdom. Sabi po ron, kung naroon po yung Holy Spirit sa ating buhay, which is the source, beyond capacity natin mga tao. Tama po, madalas naman po tayo talaga mahiya. Nakakahiya, pagiging po natin na magpahayag, especially nasa gym tayo. Tapos kakausapin natin ang dito natin na kilala. And then, the Holy Spirit invoke us na kausapin niya, bigyan mo ng ulog na. Andun po yung hiya, di po ba? Pero pag nandun yung Holy Spirit sa atin, sabihin, hindi man capacity natin, it will enable us to do things beyond dun sa hindi natin kaya. Meron po isang kwento about dun sa spiritual stamina ni Stuart Briscoe. Meron po isang kwento ron na yung tatay, bumili po ng computer. So alam naman po natin yung computer, no? So pagdating niya sa bahay, inassemble niya. So nilagay niya yung mga wire, binasa niya yung manual. Ayaw po ba pag nakabili ng isang appliances, nagbabasa ng manual? Hindi, no? Binabasa lang natin yung manual, pag hindi natin ang pagkain ng maayos. Ganun po talaga tayo. Parang pag may problema lang tayo, saka lang tayo lalapit kay Lord. Yun yung manual. Pero pag okay naman ako. So, yung si tatay, bumili ng computer, binasa yung manual, in-assemble, tapos, pinlit niya yung PC, yung computer, at in-on niya. Nung pag-on niya, ano po sa tingin niya nangyari? Hindi bumukas, no? Tama po, hindi bumukas. So, ano po gagawin niya? Ulit, nasa niya ng totally yung manual.
Tinignan niya yung mga wire kung ayos. Sinicure niya yung mga screws. Kung sakali baka medyo gumalaw, hindi. Pagkatapos po nun, yung excitement niya, mas lalo tumaas. Inan niya ulit yung PC. Ano po ulit nangyari? Wala. Patay ka rin. Di comes yung kanyang anak, yung kanyang cute na anak. Ay, sabi niya, tatay, ang tagal naman ko ng computer. Pwede ko mo isaksak. Ito yung imagine. Ilang oras niya ina-assemble ng computer, yung PC. On siya ng on, papatay niya yung on niya. Walang power, walang nangyayari. Yung pala, hindi naman pula ng aklag. Tayo po ba? Sarili ko natin, tayo po ba yung nakapo? Kamusta naman po yung source of power po natin sa umaga ito? Bago po ba tayo malis sa bahay po natin, naiplan po ba natin kay Jesus yung buhay natin? Para nagsagay sa buong araw na ito, we are guided by His wisdom. At hirap ang minsan nakakalimutan natin. Pero si Lord, sabi niya, nakakabalik. Parang si Lord yung bata, yung Holy Spirit. Uy, at yan sabi. Nakalimutan mo yung plan sa source. Bago ka umalis, dyan ka mo. Yan si Holy Spirit sa buhay natin. We cannot do anything beyond doon sa capacity natin if we will not seek His wisdom. Sabi po ron, paano po nangyayari ito? Number one, power to live out our faith. Sabi po rito, the Holy Spirit give us the power to live out our faith with boldness, strength, and purpose. With boldness daw po, yung tapang na ipakilala natin, ihayag natin ang kanyang salita. It is about demonstrating that your faith is active and functional in your life. Not merely theoretical or passive. Minsan, gano'n tayo magaling eh. Magaling tayo sa theory. Kaya madalas, pag nagkakasala tayo, ano sinasabi natin? Theory na. Pag may mali tayo, theory. Theory, madali lang po. Hindi mo clever lang po yun kasi madali lang mag-sorry sa mga bagay na nagagawa natin. Nagiging, oo, nabasa natin yung Bible. Over to over nabasa natin. Pero pinamumuhay ba natin? Ayun yung sinasabi rito na parang nagiging normal na lang mechanical. Pag linggo, magsisimba ako, uuwo ko. Pagkatapos, tatayo, uuwi na. So, ganun lang po. Sabi ko, yung power to live out our faith means that a Christian's life is not lived by our own strength. Hindi lang daw po yung kalakasan po natin, but by the power of God working in us through the Holy Spirit. Di ba sabi niya, ako yayaw na, ako pupunta sa tahanan ng aking mga para praising. Pero hindi mo pa yung empty-handed, iiwan ko ang Holy Spirit to guide you. Pero po kabay sila, no? Yung mga nanay po natin, pagkaalis, maalala ko po, pagkaalis po yung nanay ko, nabubuhay pa siya. Pupunta siya sa probinsya. So, may iiwan po yung tatay ko naman po pag nauwi yung buhay. Kasi nahihirap po yung buhay ko. So, hindi ko siya nauwi. Ang tatay ko po yung ano lang, nagtatrabaho sa San Miguel. Oo, laki yung sweldo noon. Pero walo po kami. Ayun, so, ito lang, walo po kami. So, kaya po mahirap yung buhay na. So, kaya nagkuha siya. Ang nanay ko aalim, pupunta ng probinsya para mangolekta. Sa lupa po. So, mag-iiwan niya ng pera. Sa akin po iiwan. Bahala ka na. Pero sa buhay natin, hindi bahala, no? Ito ang aking Holy Spirit para i-guide tayo. Ano lang kailangan natin? Tatanggapin natin siya. Power to live out our faith is God's Spirit enabling us to practice what we believe. Yung pananampalataya natin, our faith is not only by words, but it transforms us to life, to glorify God. Yung pananampalataya natin, hindi naman ito sinasabi natin pananampalataya, but it will transform us
Para sa, para pag nakita tayo, ay, si Nanay Dolores, kaya pala, nakikita ko sa kanya yung sinasabi sa Bible. Ang sama naman, ay, si brother si Ahmed, JL pa naman. Ano po ba mas maganda? Ay, JL yan o JL pa naman. Mas maganda po yung gano'n, no? Parang merong pride. Pag sinasabing JL, he is living his life through Christ. Faith is active and alive. Yung pananampalataya daw po natin, dapat ay buhay sa atin. Ano sabi ko, di ba? Yung faith without action is? Parang mga ilaw po natin ay wala sa source. Pag nag-trip yung prayer po natin, wala, no? Wala tayong ilaw dito, malilit. So, ganun din daw po. Pag tayo ay hindi naka-plug sa ating source, ang buhay natin ay walang kwenta, kungkal. Sabi po sa James 2:17. So, 2, faith, if it does not have words to back it up, by itself is dead, sabi ko. Is by itself is dead. God wants us to live daily in gratitude. Ano yung gratitude? May pasasalamat. For what Christ did for us on the cross, but then get to work in serving Him and others, proving that our faith is real and our conviction is true. Dapat daw po yung ating pananampalataya ay mayroong pasasalamat sa bawat buhay, sa bawat gising natin, nandun ang pasasalamat. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao ay pinagpala, blessed to have another day sa buhay po natin. Paano? Halimbawa, kung sinabi natin, saan ko na lang kikilanan si Lord? Bukas. O kaya sa mga lawan. Kasi okay pa naman ako, malakas pa naman ako dito po sa atin, alam po ba natin yung bukas? Bukas, o sa next week, dito naman po kayo sa tinatako. Yung same person na nakabili po natin, ay makikita pa natin. Kaya nga daw po dapat araw-araw, i-thank God dun sa buhay, sa hininga na binigay sa atin. Amen. Sige po, pala po natin si Lord. Sabi dito, that our faith is real and our convictions are true. Yung gratitude daw is recognizing the good and appreciating it. Yung nakikita natin yung maganda, ay we appreciate it. Parang si Kuya Peter lang, nung nakita si Ate G, ang ganda. Na-appreciate niya. Diba? Paano siya na-appreciate? He make it to a point na nilagay sa isang pedestal si Ate G. Hindi para sa mahalin, pero para kalalaking at mahalin dito. So, ganun nakikita natin dapat yung gratitude. When we see good, appreciate it. Hindi yung pasikat ka lang naman. Minsan ganun tayo mga tao. Lalo na pag bitter tayo. Meron po ba rin yung bitter? Wala. So, we should appreciate things. Even good things na yung nilagay sa akin, kaya binigay sa akin ni Lord. Yung humingi ka ngayon, blessing na yan. Kasi magkano yan pero na sa UMC. Ano ko sabihin po sa UMC? Tama. Libre lang mo. Minsan malamig, minsan mainit pag nag-pray. Pero ano pinararamdam sa atin yung buhay? Hindi bawat oras, malamig, pwede rin mainit. Kaya kapag pag-init, happy tayo dito. Lord, hindi ko kaya, talagang hindi ko ulit. That is one way of telling the Lord na kung hindi mo na kaya, bigay mo sa akin. Lagi ko sinasabi sa'yo, pinaalala ko sa'yo. Everything na sa buhay mo, na hindi mo kaya, bigay mo lang sa akin. Gratitude has been shown to improve yung mood, yung ating mood. Pag tayo madalas na nagpapasalamat, andun din po ba yung nakikita yung nagra-relate tayo?
lagi yung mood natin maayos, kasi lagi na ganun pasasalamat eh. Sinasabi ni Paul sa Ephesians 2:8-9, that is by faith we are saved, and so not by works, hindi sa ating lakas, talino tayo naligtas, kundi sa ating pananampalataya. James states that faith without work is dead. Pananampalataya na walang gawa, ito ay patay. Sabi po sa number 2, power to fulfill our calling. Sabi po rito, each Christian is uniquely called and appointed by the Lord to fulfill a particular purpose. Meron po ba rin ang Kristiyano? Kasi na po yung mga Kristiyano po dito. Sabi po rito, bawat isa sa atin ay mayroong purpose. And the Lord appointed particular purpose sa ating buhay. Para saan? To bring glory to God and bless others. Pakinggan po natin ang ibig sabihin ng power. Yung power po is the strength or ability or divine enablement. Yung fulfill naman po, ito po yung to carry out. So sabi, power to fulfill our calling. Yung power, ito yung strength. Yung fulfill, ibig sabihin po nito is yung to carry out. At sabi ko naman yung calling, ito na yung purpose po natin. Kaya pag dinifine po natin, it is the strength or ability to carry out our purpose. Galing, no? Power to fulfill our calling. It is the ability or the strength to carry out, yung fulfill, ang ating purpose sa buhay. Sabihin nga natin purpose. Purpose. Sabi po, we can sound just like that when God called us, masabihin po natin, tinawag tayo, sabi. Sabi tingnan, tayo mabumas, magturo ka. Lord, wag ako. Ba't ako? Nagiging panibig tayo, no? Ba't ako? Pwede naman siya. Parang si Moses lang, marami siyang kalingat. Hindi ako magaling magsalita, gulo ako. Kaya sinabi, ito lang, nagagalit sa Lord. Pwede naman nagagalit sa Lord. Ayan, yung kapatid mo si Aaron, siya na magsasalita para sa iyo. Marami ito paraan. Pero if we want to do yung will ni Lord sa buhay natin, anong kailangan? Ibigay natin. Obedience is the key sa buhay natin. I am afraid. Kaming na ako. Hindi ko ba ako unqualified. Kaya yung mga dahilan natin, no? Sa buhay natin. So, sabi na sa Ephesians 1:11-12, it is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us, had designed on us for glorious living. Part of the overall purpose is working out in everything and everyone. Very good. Doon pa lang sa ating sinapupunan, nakita na tayo ni Lord, ito na yung direction natin sa buhay natin. Sabi sa ibang version, through our union with Christ, we too have been claimed by God as His own inheritance. Before we were born, He gave us our destiny. Ando na po, tingnan nga po natin yung mga palag natin, may mga guhit na, no? Yan. Pero wala naman po nakakabasa niya. Pag may nakabasa niya, huwag po kayo magwawala. Minsan pupunta tayo sa kaya po, nagpapabasa, kasi akala natin, hindi nakasulat yung ating kinabukasan. Pero hindi. Sabi niya, before we were born, He gave us our destiny. That we would fulfill the plan of God, who always accomplishes every purpose and plan in His heart. Hindi lamang po lang yan yung purpose sa'yo. Kasi dahil doon kay Kuya Will. Kilala po namin si Kuya Will. Si Lord, binigyan tayo ng will para gawin natin ang nais natin. Ito yung plan ni Lord sa buhay natin. Pero paminsan, dahil kay Kuya Will, hindi natin ginagawa yun. Kasi sa tingin natin, matalino tayo. Itong verses na ito, encourage us, believer, to recognize our worth and destiny. Saan ba talaga tayo pupunta? Kung ipagkakalog lang natin yung buhay natin kay Lord, dito, sa magandang bagay tayo pupunta. Knowing that we are intentionally included in God's expansive
and real-time plant conservation. Meron namin sila sa buhay natin. Lamang, dahil sa sobrang natin galit, kalito. Nakakalimutan natin. Marami naniniwala sa akin sa AI. Pero, kaya hindi ko ma-detect kung itong isang bagay na ito ay AI o hindi. Masyado na mag-detect AI ngayon, mahirap na mag-detect. Dati, yung sa lips lang, ayun, kumuha na lahat eh. So, mahirap na tiwala. We need the wisdom of the Lord para makita natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. Na malaman natin ang mali sa tama. Calling is God's invitation to you to participate in a specific way to bring Him glory sa buhay natin. This is a stewardship opportunity that all of us are entrusted. Hindi yung piso ang binigay sa akin. Dalawa sa alima. Dahil yung piso, ang ginagawa doon, nung kanyang katiwala, tinago nito. So, ang binigay sa atin, ay ang tiwala ni Lord Jesus. Na through us, through you, ay makikita yung glory ni Lord sa buhay natin. We were created to glorify God. Hindi para sa sarili nating lakas sa kaya. Sabi ni David, sabi ni Lord, before I formed you, in the womb, I knew you. Kilala na kita. Sabi rin sa Jeremiah 1:5. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nation. So, tayo pa rin prophet. I appointed you a prophet. I appointed ka lang to a nation. Sabi sa number 3 po, power to multiply the harvest. Mababasa po sa Matthew 9:36-38. When he looked out, all of the crowd, his heart broke. They confused and aimless, they were like a sheep. Nung nakita niya, mga tao, parang walang direction, aimless like a sheep, with no shepherd. 37, while a huge harvest, he said to his disciples, how few workers. Marami dito, workers. No? Nakita natin marami sa mga barangay at pwede natin mahingaran ang pangilala sa Lord. Pero, konti lang yung workers. Yung tunay na workers na gumagano. Pwede tayong tawagin workers eh. Pero, sa pangalan. Pero minsan sa gawa, dahil maraming interpret sa buhay na hindi natin nagagawa. On your knees and pray for congressmen. Tayo daw ay manalangin. Lumuhot na sana maraming workers ang may gagawa ng simbahan ito. Para nang sa gayon, marami tayong mga harvest. Ano po yung keynotes doon? Yung compassion to fuel mission. Sabi lang, nakita niya na maraming tao, God broke his heart. Nung nakita niya yung mga aimless na tao doon. Ano yung susunod na keynote? The need is great. May malaki pa na kailangan na workers. Then, prayer comes before action. Sa bawat gagawin natin, bawat plano natin sa buhay, dapat natin yung prayer. Jesus show us to first seek God. Hanapin natin yung kanyang paraanan. Asking Him to send and rise up workers. So, alam na po lahat ng mga namin ito ay seeking na sana sa bawat kayo mo rito ay next week makadala ako ng kaluluwa na nakapakinig ako at na-bless ako ng salita ni Lord. At next week sana meron akong madadalang kaluluwa. At tulad ko ay meron ka ng Diyos na tumatapik sa akin. Kailangan kita. A harvest of soul, sabi ko. God wants us to keep sowing the good seed or the gospel of the kingdom of God. So that someday we will be overwhelmed by the joy in seeing multitudes experiencing the bliss of heaven with us. Ang ibig sabihin po na, meaning it is spreading the gospel, witnessing for Christ
and being spiritually fulfilled or fruitful. And relying on the Holy Spirit for the strength and empowerment to accomplish God's mandate. Ano yung mandate sa atin? Yung Great Commission. Na pagdating niya, dito sa mundong ibabaw, marami nang nakakilala sa kanya. Marami nang harvest tayo. At huwag natin kakalimutan yung pamilya natin. Baka tayo, naligtas. Tapos pagtingin, uy, ano, andyan ka pala. Kamusta naman dyan? Alam mo hindi ka umiilit. Bakit? Kasi hindi natin pinakilala si Cristo sa buhay natin. Again, hindi po religion o pastor o leader ang pagliligtas sa atin sa kaya sa kapahalasan. Bagkos, yung relasyon natin sa ating Diyos sa buhay. At kung ang mga kamag-anak natin na hindi nakakilala kay Cristo at walang relasyon, paano siya naligtas? Kasalanan nila. Kasi hindi mo siya pinakilala si Cristo. Mahal na mahal mo yung kaibigan mo, kapatid mo, nanay mo, kamag-anak mo. Pero mahal sa salita. Kung mahal mo talaga siya, pakikilala mo yung pagliligtas sa kanya. Relying on the Holy Spirit for the strength and empowerment to accomplish God's mandate. Wala po kayo kakayanan. Nandun po yung normal na nahihiyan po tayo. Pero if we rely doon sa Holy Spirit, sa kanyang power, wala pong hindi natin makakaya. It was the harvest that moved Jesus to live doon sa ivory of palace and come to a world of war. Yung masyadong pagulong mundo. Nakita niya, masyado ng mga tao, maraming tao na naliligaw na ng Diyos. And it moved God sa mga bagay na yun. He said in Luke 19:10, the Son of Man has come to seek and to save which was lost. Si Lord Jesus pumunta rito sa lupa upang iligtas yung mga makasalanan at yung mga nawawala. At each one of us has part to play. Bawat isa sa atin, mayroong role to play dun sa nakita ni Lord sa buhay natin. Bearer of God's good news in our broken world. Tayo daw po ay bearer ng mga buting salita. Iyahayag natin sa mga tao na nakikita natin ang kanyang mabuting salita. Power to multiply the harvest. 2 Corinthians 9:10. Now that God has provided seeds for the sower and bread for the food, will provide a multiplier supply of seed and will cause the harvest of their righteousness to grow. Sabi ko rin, diba? Si Lord ang nagbibigay ng mga bagay na meron sa atin and it will multiply. Hindi naman po tayo, meron po pa rin na nag-withdraw na walang nilagay. Ano ba, nag-withdraw, nalahap po yung nagtanong ulit ako eh. Meron pa kayong ATM na hindi kayo naglagay sa pakapag-withdraw kayo. May tumaas eh. Pero may naglagay pa rin naman yun eh. Ito ba? So, pag wala tayong tinanim, natural, wala tayong nakaligin. Ayun sinasabi na sa ano, na si Lord ang nagbigay at siya rin magpaparami. Kailangan lang tanggapin natin at bahagin natin yung mga bagay na meron tayo, blessing, sabi na galing kay Lord. It is intended to bless others, to bless us and to bless others. Sabi ko. Harvest of blessing, God's overflowing generosity, which provide for believers so they can, in turn, generously provide for others, ultimately resulting in a more thanks to God. Pag daw po tayo nag-bless, hindi lang para sa iyo yun, but to bless others and bless your hearts. Minsan pag nag-bless tayo, amin lang ito, ang hirap magbigay. Yung piso na nilagay natin sa kamay natin, pag ikaw natin, upit. Sa sobrang ayaw natin ibigay. Pero ang sabi,
I-bless kami, Lord eh. So that you will bless others. And also your church. Para saan? To ultimately resulting in more thanksgiving to God. Ayun pala na pag nagbibigay tayo, it is not by showing up, marami mong pera, o bless ako. But rather, pinapakita natin that I was blessed by God and thanking Him for the blessing. Kaya binabahagi namin ito. It speaks of God's provision and blessing upon our lives. We will continue to sow seeds of faith even in the midst of difficulty and sorrow. And surely we will reap a great harvest. Paminsan po, pag nahihirapan po tayo, iyak ko na eh, tigil na, tama na. Pero ang sabi, huwag kang manghinawa sa mga bagay na nahihirapan ka. Tuloy na. Kasi, in the end, we will sow. We will reap what we sow. Eh paano, tatanungin tayo ni Lord, ilang kailangan mo? Sorry Lord, sarili ko lang eh. Yung mga blessing na binigay mo, tinago ko eh. Kasi, alam ko naman eh, pagdating ko rito, tatanungin mo ako eh. Kasan yung mga blessing? Anong ginawa ko sa tao nila? Sabi ko, we grow to reflect God's character in all we do. So mga bagay na ginagawa natin, ang nakikita sa atin, no? Kung ano yung sinong Diyos, anong Diyos meron tayo. Then we discover spiritual growth in ourselves as we practice a disciplined life. You will reap what you sow. We will reap what you sow. Ngayon daw po yung foundation ng buhay na ito. Foundation ng buhay na ito. Anong bagay na ginawa mo, ay babalik sa'yo. Ikaw po may kalataspas na kung ang basura na tinapon mo, ay babalik sa'yo. Kaya nga po marami ngayon sa blood control. Kaya nila makakalusot sila eh. Pero ano ginawa? Sige nga, bahayin mo nga ito para makita kung mayroon bang mga floodgates yan na nangyari. We will reap what we sow. Anong bagay na tinayin mo? Kung pangit yan, pangit ang babalik sa iyo. Kung maganda, 100 folds ang babalik sa iyo dahil sa magandang ginagawa. Ano sabi? Kung anong tinanim, siya mo rin aanihin. Pag may sinukso, ay Madudukot. pag may sinukso, Madudukot. kumain para alin. Sa sobrang lalim ng bulsa mo, tinipan ko tayo ng alagay kasi hindi na magbigay. Bakit? Kasi sasabihin natin, pinagpagmura ko naman mo eh. Bakit may bibigay sa iba? Eh, siya nakaupo lang. Bibigyan ko. Minsan nakakata ko ano ko lang, naikwento ko lang. Tayo po lahat, dumaan sa pandemic, no? So tayo, nagtatax tayo eh. Di ba nagtatax po tayo? Kahit kung bumibili sa kente, may tax din naman po talaga yun. Pero kung tayo ng kahirapan, na ang hirap bumili, bakit kulelet po kami na binibili? Kasi karoon na kami. Eh wala ka mong bilan eh. Diba? Minsan magtatanong kayo. Ang laki ng kinuha mo sa akin ah. Pero pagdating sa biyaya, wala. Wala pa rin yung continue. Pero tao, dapat tuloy bigay. I-realize. But, blessed naman talaga tayo eh. But, nag-give more than enough dun sa ano natin. Pagkatapos doon, huwag mo lang pinigin, babalik mo sa iyo. Amen. Amen. Minsan gano'n tayo, tayo, ang dami ko na binigay, ba't wala ako? Nagbibigyan. Kaya minsan, ang hirap bumalik ng blessing sa atin. Kasi binibigyan natin, bawat bagay ay binibigay natin. Kaya nga po, pag may sinuktok, bumalik palagi. Ang hirap magbigay. Pero dapat, pag may sinuktok, may magdudukot tayo para iabot sa ating mga kapwa na wala. Give to the power of the Spirit, He promises
you to strength for what seemed impossible and enable you to live victoriously, serve faithfully, and to confidently live out your purpose. Sabi ko sa Zechariah 4:6. So the angel explained that it was the following message of the Lord Zerubbabel. I am the Lord, all powerful, so don't depend on your own power or strength, but on my spirit. Ako ang Diyos na so powerful na dapat alam mo na huwag ka mag-rely sa iyong talino, sa iyong lakas, pagpos, sa bawat gawin natin dito, sa bawat lakas natin, Lord, guide me. You seek the wisdom of the Lord. Again, ano nga yung knowledge? Ano sabi na? Knowledge is power. You're never wrong to go. Yung knowledge, ito yung mga bagay na natutunan natin, nalaman natin, na-acquire natin through schooling, through life, sa bawat pagkita natin, is knowledge. Kaya yung wisdom, apply yung knowledge na natutunan natin. Yung wisdom. And also, your wisdom is the knowledge that comes from the Lord in word natin. Amen? Amen. Sabi ko, the Holy Spirit empower us, believer, to live godly, victorious, and fruitful life. Tapos ako. Sabi ko na, the Holy Spirit empower us, believers, to live godly. Yung mahirap, totoo po, napakahirap, no? Na maging matuwid, lalo na sa buhay na to. Minsan, tumili ko dito tayo. Minsan, sasabihin natin, ito yung shortcut. Mas madali ang ayaw namin ng mga longsa. Kahit po sa mga pagsasolve ng mga math problem, gusto natin, masarili lang, no? Pag binigyan tayo ng problema, sa math, merong M-das. Pero ayaw natin gawin yun. Kasi gusto natin yung sarili natin formula eh. Kasi mas madali. Bakit ayaw natin lulokman? Mahirap kasi marami ang dadaan sa buhay natin. Gusto natin madali. Instant. Noodles, instant. Kaya marami nagkakasakit sa instant. Gusto ko lumaman kagad. Mabaya ako sa loto. Instant. Pero ilan ba yung probability dun sa 1/75 bago ko tumama? Eh, meron ka pang 6. Kasi number na pipili ka eh, 6. Madali. Alam niyo po, mas madali pang tumawag kay Lord. Ang sagutin ni Lord, yung mga panalangin mo, kaysa tumaya ka sa loob. Sabi nila, kung anong binato mo sa universe, babalik doon. Kung maganda binato mo sa universe, babalik na maganda. Kaya ako may mga studies, pag natutulog ako, nalagyan ko yan ng dollars. Para pag-isip ko, nakita sa dollars. Pag peso, kasi ibang ilang peso. Dollars. Pag-isip na sasabihin mo, ang dami ng pera mo. May study ko na gano'n. Pero naisip ko ba kung gano'ng kalaki yung universe? Baka pagbalik mo dito, wala na kayo. Worse, wala siyang tinamaan. Kasi kailangan may tinamaan para bumalik dito ba? Hindi lang po ito bumerang na babalik tayo. Naisip ko ba natin gano'ng kalaki yung universe? Sabi ni Lord, yung universe, planet, hangin from nothing. Pero pala siya si Lord, sa buhay natin. Nakita mo nakalusan yung mga planet, planeta. At hindi yung pagpangkarami na, ibigay alam natin, may mga
ng gravity yun, na hindi siya magkatama. Natala natin yung lugar kung nasaan sila. Pero, nakita po natin how great our Lord is. Amen. Kung gano'n sa kadali sa buhay natin, ano yung pinapakandong sa araw na ito na hindi na kaya? Yan ang malaking problema mo versus sa Lord na meron ka. Pinakamahal ka. Ang problema mo, tuldok lang yan as compared. Mali pa na kung sinasabi mo sa araw na ito na mas malaking problema mo kaysa sa Diyos na meron ka. Hindi ba na yun? Again, how we perceive yung perspective natin sa buhay changes everything. Dahil ito yung sa buhay natin. Na nababago yung perspective natin. Dahil sa hindi natin nakikita, kung gaano man ang sinunod sa buhay natin, at nakikita ko lang yung muta dyan sa mata mo. This causes you to blind. Para hindi mapuntahin mo. Bakit? Kasi may muta kayo. Baka gusto mo malalamin at makita mo kung gaano maganda si Lord sa buhay mo. At paano ka-bless. Amen. Each and every one of us are blessed. Kasi nakakauto kami. And we are much blessed dahil napakinggan natin si Lord sa buhay mo. Ang sabi niya, you have purpose. Anong purpose mo? To glorify God. Sabi natin, glorify God. Glorify God. And we will seek His wisdom. We will seek His love sa bawat araw ng buhay natin. Si Lord, hindi siya waste. Hindi siya Google Map. Kasi yung waste, Google Map, pwede kang dali sa isang destination. Pero maaaring natin, minsan naliligaw. Pero si Lord, yung mapa niya, direct sa kanya. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. O ngayon, sino si Lord sa buhay? The Lord will always bless us. It will seek His face. Amen? As we live to the Spirit, we will find strength, power that is seemed impossible, and the confidence to live out our calling. Sa bawat buhay natin, we were called by God. Ang kailangan na natin sabihin, Lord, obey God. Yes, Lord, I will follow you. Amen. Sabihin na po natin, yes, Lord! Yes, Lord. I will follow you. I'll follow you. Sige po, kahit palabang ko natin si Lord. Hallelujah. Bago po tayo